Ano nga bang mas nakakatakot? Ang kaaway na harapan kang sinusugod o ang taong akalang may kakampi mo pero siya palang nasa likod ng lahat ng trahedyang nangyayari sa buhay mo? Sa parteng ito ng ating kwento, unti-unti nang nabubuo ang puzzle. Ang sugat ni Cassandra ay hindi lang basta marka ng pananakit, kung hindi simula ng isang madilim na revelasyon sa loob ng interrogation room. Sa gitna ng matinding tensyon at galit ni Delton, sa wakas ay nabasag na ang katahimikan. Isang pangalan ang lumabas, isang pangalang magpapabago sa lahat ng akala nating tama. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng pagtatangka sa buhay ni Cassandra? At ngayong alam na natin kung sinong utak, paano na ang susunod na hakbang? Manatiling nakatutok dahil sa mundong puno ng panlilinlang. Ang bawat desisyon ay may kapalit na buhay. Simulan na natin. Makalipas ang 3 araw ay nakalabas din ng ospital si Cassandra. Sariwa pa rin ang sugat niya at ramdam pa rin niya ang sakit sa tuwing gumagalaw siya. Hindi naman siya iniwan ni Delton kahit 1 minuto. Natatakot si Delton na baka kapag umalis siya ay may mangyari na naman kay Cassandra. Sa kwarto na ba kita ihahatid? Tanong ni Delton. Umiling naman si Cassandra. Dito na muna ako sa sala. Napapagod na rin ako kakahiga. Napatango na lang si Delton at inalalayan na makaupo si Cassandra. Nakamasid naman sa kanila si Garrett. Sa lubong ang mga kilay. Siya dapat ang nasa posisyon ng Uncle Delton niya pero ayaw ni Cassandra na magpatulong sa kanya. Napapabuntong hininga na lang si Garrett. Nararamdaman niyang tila ba may relasyon nga si Cassandra at ang Uncle Delton. Ayaw niya na munang magtanong kay Cassandra tungkol sa personal nitong buhay. Lalo na at marami pa silang kailangang unahin. Tata! Naagaw ang atensyon nila nang marinig nilang boses ni Celine. Pababa ito ng hagdan kasama si Andeng. Mabilis na tumakbo si Celine palapit kay Cassandra. Napangiti naman si Cassandra. Okay lang na nasasaktan siya ngayon dahil sa sugat niya. Ang mahalaga ay ligtas si Celine. Hindi nila alam kung kasama pa ba nila si Celine ngayon kapag ito ang nasaksak. Kumusta ang baby ko? Malambing na tanong ni Cassandra habang inaayos ang buhok ni Celine. Noong 1 araw ka pa niya hinahanap, Ma'am Cassandra, nananaginip din siya sa gabi. Ikaw ang tinatawag niya. Pagkukwento ni Andeng. Hinaplos ni Cassandra ang pisngi ni Celine. Hindi pa ito nakakapagsalita pero nakakaintindi na ito. Puro baba, tata at nini pa lang ang nababanggit niya. Tata is fine baby. You don't have to worry. You're having a nightmare? Gusto sana kitang tabihan mamaya pero masakit pang sugat ni tata. Kapag magaling na si tata, tabi tayong matutulog ha? Malambing na wika ni Cassandra. Matamis namang napangiti si Celine at excited itong tumango. Napapangiti na lang din si Garrett na nanonood sa kanilang dalawa. Nasa pool area naman si Delton dahil may kausap ito sa cellphone. Wala pa rin ba silang reply? Tanong ni Delton kay Ricky. Wala pa sir. Siguro hintay na lang din hanggang next week. Tutupad naman sigurong mga yun sa usapan nyo. Sagot naman ni Ricky. Napabuntong hininga na lang si Delton sa kanya hinilot ang noon niya. Wala naman silang magagawa kung hindi ang maghintay. Pagkatapos niyang makausap si Ricky, ay tinawagan niya naman si Detective Aaron. Nakatatlong tawag pa siya bago to sumagot. Hello Mr. Chavez. Pasensya na pero nasa operation kami ngayon. Wala na si Miss Rosie at ang ama nito sa bahay nila. We're looking for them. Sagot ni Detective Aaron saka nito ibinaba kaagad ang tawag. Hindi man lang nakapagsalita si Delton. Umaasa si Delton na sana si Rosie na ngang hinahanap nila dahil kapag ibang tao pa, baka nakaalis na ito ng bansa. Hindi pa nga si Rosie ang kailangan nilang mahanap. Kailan matatapos ang paghahanap nila sa tao may galit kay Cassandra? Isang malalim na buntong hiningang muli ang pinakawalan ni Delton saka siya bumalik sa loob ng mansyon. Kita niya naman si Garrett na masayang nakatitig kay Cassandra at Celine na nag-uusap. Cassandra,
agaw at tensyong saad ni Delton. Napatingin naman si Cassandra sa kanya. Hindi ka pa ba magpapahinga? Tanong nito. Okay lang naman ako dito, saka baka maboring lang ako sa kwarto ko. Hindi naman na namilit pa si Delton. Ikaw, baling ni Delton kay Garrett na napatingin na rin sa kanya. Hindi ka pa ba uuwi? Alam mo hindi ka ba pwedeng pumunta dito habang nandito si Cassandra? Kausapin mong asawa mo. Bantayan mo at baka tumakas pa yun. Blankong wika niya kay Garrett. Hindi yun tatakas. May nilagay ka namang nagbabantay sa labas ng bahay namin, hindi ba? Paano siya makakatakas? Sagot ni Garrett. Hindi naman na nagsalita pa si Delton at naupo na sa sofa. Celine, halika na. Maliligo ka pa. Tawag ni Andeng kay Celine. Umiling-iling naman ito saka ito sumiksi kay Cassandra. Napadaing si Cassandra dahil nagalaw ang sugat niya. Ay naku, nabata ka. May sugat si tata mo. Hindi pa siya pwedeng makipaglaro sa'yo. Huwag kang magtatago dahil kailangan mong maligo. Anas ni Andeng na makita niyang napadaing si Cassandra. Celine, huwag mo munang guluhin ang tita mo. Kailangan pa niya magpahinga. Sabat ni Garrett, napapanguso naman si Celine saka ito umiling habang nakatingin kay Cassandra. Tata! Usal nito. Nginitian ni Cassandra si Celine saka ito hinawakan sa dalawang kamay. Maligo ka na, okay? Kapag mabaho ka, hindi ka tatabihan ni tata. Kapag gumaling na ako. Sambit ni Cassandra. Umiyak naman si Celine dahil sa pag-akalang ayaw na sa kanya ni Cassandra. Shh! Stop crying. Tatabihan ka ni tata kapag naligo ka, okay? Stop crying na. Pagpapatahan ni Cassandra. Humihigpi naman si Celine na tila ba masama pa ang loob niya. Tata! Usal pa niya. Hindi pa kasi kita maalagaan, baby. May sugat kasi si tata at masakit pa. Sumama ka na kay Ate Anding para mapaliguan ka na, okay? Humihikbing tumango si Celine, saka ito sumama kay Andeng. Okay ka lang? Tanong ni Dalton. Tumango naman si Cassandra. Ma'am, sir, merienda niyo po. Wika ng katulong sa kabinaba ng mga to ang mga dala-dala nilang pagkain at juice. Porridge ang iniluto niyo para kay Cassandra for her lunch. Hindi pa siya pwede sa mga matitigas na pagkain. Habili ni Delton na ikinatango naman ng mga katulong. May gusto ka bang kainin? Hindi ka pa pwede sa matitigas na pagkain, sabi ng doktor mo, para hindi mapuwersa kapag dumumi ka. Tumango na lang si Cassandra. Wala naman siyang magagawa. Kailangan niya talagang magtiis muna. Okay na sa akin tong juice, sad niya. Inabot naman ni Delton ng isang baso na may laman na juice. Sumabay na rin si Garrett na magmerienda. Napapakunot na lang ng noo si Delton dahil hindi pa rin umaalis si Garrett. Hinayaan niya na lang itong makapagmerienda muna. Ayaw sanang isama ni Delton si Cassandra sa presinto. Pero nagpumilit pa rin si Cassandra na sumama kaya walang nagawa si Delton. Patungo na sila ng presinto ngayon para personal na makausap ang nahuli ng team ni Detective Aaron noon sa Evergreen Club. Paulit-ulit na siyang tinatanong kung sinong boss nito pero hindi ito sumasagot. Wala pa rin siyang sinasabi na hindi malang ito sumagot. Sigurado ka bang hindi na masakit ang sugat mo? Tanong na naman ni Delton. Napapairap na lang si Cassandra. 1 linggo naman ang nakalipas. Okay naman na. Malapit na ring matuyo, sagot ni Cassandra. Kahit na malapit ng matuyo sa labas, paano naman yung sa loob? Hindi tayo sigurado kung totally healed na rin ang nasa loob. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ko naman sa'yo na kaya na namin to. Hindi mo naman kailangang sumama sa lahat ng pupuntahan ko. Paano kung bigla tayong sugurin dito? Paano na lang kita maitatakas? Nagagalit man si Delton pero nag-aalala lang siya para kay Cassandra. Siya nga pala, hindi ba't sinabi mo na nag-email ka sa Black Shadow? Kumusta? Anong balita sa sinabi mo sa kanila? Hindi man lang pinansin ni Cassandra ang mga sinabi ni Delton. Wala pa rin silang reply pero sigurado naman akong tutupad sila sa usapan. Sa dami na rin siguro ng files nila, nahihirapan din silang hanapin yung information ng client nila. Napapataas naman ang kilay ni Cassandra. Really? Naniniwala ka dyan? Hindi ba't magaling din sila sa technology? Bakit nahihirapan silang ibigay kaagad sa'yo ang information na hinihingi mo?
Nagbayad ka naman ng sobra sa kanila. Kahit naman magalit ako, wala pa rin ako magagawa kung hindi ang maghintay. Alam mo namang lulubog lilitaw lang ang email nila. Napapaismid na lang si Cassandra. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila ng presinto. Sinalubong naman sila ni Detective Aaron. Detective, kumustang operation nyo? Nahanap niyo na ba si Rosie? Tanong kaagad ni Dalton. Hindi pa rin, pero alam na namin ang location niya. Inutusan ko mga tauhan ko doon para hulihin siya. Pumasok na sila ng presinto at sinamahan sila ni Detective Aaron kung saan nakakulong ang nahuli ng mga ito. Nang makarating sila sa kulungan, ay nakasiksik sa gilid ang isang lalaki. Nang maramdaman nito na may tao sa labas ng kulungan niya, ay inangat niya ang ulo niya. Siya yung nahuli namin sa Evergreen Club. May hawak siyang kutsilyo para sana saksakin si Yasmin. Hindi pa rin siya nagsasalita hanggang ngayon. Wika ni Detective Aaron. Seryosong nakatingin si Cassandra sa lalaki. Hindi niya ito kilala. Sabihin mo, tauhan ka ba ni Rosie? Matagal ka na bang nakamasid sa bawat kilos ko? Malamig na tanong ni Cassandra. Pinipigilan niyang hindi sumigaw dahil mapupwersa na naman ang sugat niya. Blanko lang naman siyang tinignan ng lalaki. Hindi ito nagsasalita. Napapaigting ang panga si Delton dahil sa inis. Pwede mo ba siyang ilabas, Detective? Ani ni Delton. Napatikim naman si Detective. Alam niyang mabubugbog ni Delton ang preso pero sino ba siya para tanggihan si Delton? Ilabas niyo. Utos ni Detective, saka sila dinala sa interrogation room para doon nila ito makausap. Delton, please calm down. Pagpapaalala ni Cassandra pero walang pinakinggan si Delton. Pagkapasok pa lang ng preso sa kwarto ay kinuwelyuhan niya na ito kaagad at tinulak sa pader. Hindi ka magsasalita. Sinong boss mo? Sino nag-utos sa'yo na sundan mo si Cassandra? Magsalita ka! Nanggagalaiting sigaw ni Delton. Wala namang nakakarinig sa kanila sa labas. Yung kulang naman ng lalaki. Walang balak na magsalita. Hindi na nakapagpigil si Delton at sinuntok na sa tagiliran ng lalaki. Delton, please huwag mo siyang sasaktan. Wika ni Cassandra. Hindi siya makasigaw dahil sumasakit pa rin ang sugat niya. Bakit naman hindi? Muntik ka nilang mapatay, Cassandra. Tapos wala akong gagawin sa kanila? May diing sagot ni Delton. Hindi naman mapigilan ni Cassandra si Delton. Ano? Ayaw mo pa rin bang magsalita? Kung ipahanap ko na lang kaya ang buong pamilya mo at sinala na lang ang sisingilin ko. Kilala mo ko, hindi ba? Napapalunok naman ng lalaki pero pinili pa rin niyang manahimik. Sa galit ni Delton ay tinulak niyang lalaki. Tumama naman ang lalaki sa lamesa. Hindi ito lumaban. Tila ba naghihintay na lang nang mapatay siya. Answer me! Napapapikit na lang si Cassandra. Sa lakas ng boses ni Delton, muling hinawakan ni Delton ng lalaki at tinulak na naman ito sa pader. Hindi mo ko sasagutin? Huwag mong sagarin ang pasensya ko dahil kayang-kaya kong ipahanap ang pamilya mo. Ipapapatay ko sila sa harapan mo mismo. Pananakot ni Delton. Huwag po sir, sagot ng lalaki. Nag-focus si Detective dahil nagsalita na rin ng lalaki. Nasa kabilang kwarto lang sila kung saan naririnig nila ang pinag-uusapan sa interrogation room. May boses ka naman pala eh. Gusto mo pang sagarin ng pasensya ko? Ngayon magsalita ka. Sino ang boss mo? Sir, hawak nilang pamilya ko. Kapag nagsalita ako, baka hindi ko na makita ang pamilya ko. Parang awa mo na sir, wika ng lalaki. Nasaan ang pamilya mo? Umiling ang lalaki. Wala po kong balita sa kanila sir. Sinusubukan kong tawagan ng asawa ko pero hindi siya sumasagot. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila pero nangako sa akin ng boss ko. Hanggat wala akong sinasabi, hanggat hindi ako nagsasalita, hindi niya papatayin ang pamilya ko. Lalo namang nainis si Delton kaya sinakal niya na ito gamit ang braso niya. Kapag pinatay kita ngayon, sa tingin mo ba, malalaman pa ng pamilya mo? Sabihin mo na sa akin kung sinong boss mo. Isa ka rin ba sa pumasok sa penthouse ni Cassandra? Pilit pinapakalma ni Delton ang sarili niya dahil baka mandilim pang paningin niya at mapatay niya ang lalaki. Sabi ng sumagot ka! Nanlalaki ng mga mata ni Delton sa galit. Opo sir! Malakas na sagot ng lalaki. Seryoso na rin nakikinig si Cassandra.
Ibig sabihin, malalaman na nila kung sino talagang nagtangka sa buhay niya. Sino siya? Anong ginawa mo nung pinasok niyang penthouse ni Cassandra? Ako po yung inutusan nila para habulin yung target. Dumaan sa hagdan si Ma'am Cassandra at sinubukan ko siyang habulin para sana itulak na lang. At doon na mamatay pero nakatakas si Ma'am Cassandra. Noong nakalabas siya ng exit, hindi ko na siya nasundan dahil may mga tao na. Muling tinulak ni Delton sa pader ang lalaki. Ang tanong kong sagutin mo, sinong boss mo? Kapag hindi mo pa rin sinagot ang tanong ko, ipapahanap ko buong pamilya mo at ipapapatay ko sila sa harap mo. Sa tingin mo ba, hindi ko kayang gawin yun? Wala akong pakialam kahit na maubos ang pera ko. Mahanap ko lang kayong lahat. Kinakabahan ng lalaki dahil alam niyang makapangyarihan si Delton. Si Ma'am Rosie po, sir. Siyang nasa likod ng pagtatangka sa buhay ni Ma'am Cassandra. Ang alam ko po ay nagbayad pa siya sa isang organisasyon. Malaking halagang ibinayad niya para ipapatay si Ma'am Cassandra. Hindi malaki ang pera ni Ma'am Rosie. Tanging sniper lang ang nakaya niyang kunin para barilin ang glass wall ni Ma'am Cassandra. At kami naman ang pumasok sa loob ng penthouse. Pag-aamin na ng lalaki. Napaawang naman ang mga labi ni Cassandra. Nakakakilabot, hindi ba? Akala natin ay tapos na ang panganib pero lumalabas na ang tunay na kalaban ay posibleng mas malapit pa sa ating inaakala. Ang pag-amin ng lalaki nagbukas ng mas malaking pinto ng katotohanan. Na minsan, ang pinakamasakit na tama ay hindi nagagaling sa mga taong hindi natin kilala, kundi sa mga taong hinayaan nating pumasok sa buhay natin. Dito natin matututunan ang isang mahalagang aral. Ang tiwala, isang mahalagang regalo na hindi dapat ibinibigay ng basta-basta. Minsan dahil sa sobrang pagtitiwala, nakakalimutan nating maging mapagmatsyag. Pero tandaan ninyo, kahit nagaano kagaling ang pagtatago ng isang tao sa kanyang masamang motibo, ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas at magliwanag. Hanggang dito na muna ang ating diskusyon sa parteng ito. Sa tingin nyo ba, sapat ng pangalan ni Rosie para matuldukan ang gulo o baka naman ay mas malalim pa tayong dapat abangan? Iwanan ang inyong mga opinyon sa comment section at huwag kalimutan na mag-abang sa susunod na yugto. Akong inyong storyteller, si Miss Maria. Hanggang sa muli!